sa Philippine Star na headlines title, Quadcom is still hopeful of Duterte's attendance. Okay. So, yung nakarang hearing ng Quadcom, hindi po nag-attend si PRRD, ano? So, ito, sinabi ni Congressman Dan Fernandez sa isang interview na umaasa sila, they remain hopeful na sa next hearing ng Quadcom mag-attend si Pangulong Duterte. Okay? So, in-interview siya ng Philippine Star. Sabi niya, Quadcom is a consensus body. Sana. So, sabi ni Congressman Dan Fernandez na may pangako siya. They will give parliamentary courtesy to the President. Maasahan ba natin yung, lalo na yung, yan, Fernandez, Abante, and Paduano. Iyan yung mga medyo matatalim ang dila. Nagagalit. Tapos, ito pa si Congressman Dan Fernandez ang nag-promise na they will give parliamentary sa Senado, walang problema. Klaro ang respeto. Except kay Senator Risa Hontiveros, all the senators na nag-attend sa Senate hearing, nakakabilib. Nandun yung respeto, kortesiya na ibinigay nila sa dating Pangulo. Dito sa Quadcom, I don't know, maaasahan ba natin si Congressman Dan Fernandez, Congressman Abante, Congressman Paduano, sino pa yung mga ibang astig-astig na, no? Baka itrato lang nila si PRRD na ordinary resource person. Okay. So, sabi niya, Quadcom will try its best to convince Duterte to face the panel. Para hindi sila gagawa ng marahas na hakbang laban sa kanya, meaning yung isight siya in contempt. Yun na. Medyo mabigat na. Mayroon ng mayroon ng konting threat na susubukan nilang invite, nag-promise na bigyan ng parliamentary courtesy, hoping na mag-attend para hindi darating yung punto na i-cite nila in contempt. So ito yung pahayag ng kongresista. Quadcom is a consensus body. The decision on whether to hold in contempt anybody, any resource person, will need the consensus of all its members. We will have to discuss it first. Wala na. Alam na ng sambayan ng Pilipino, Congressman Fernandez, yung style ninyo. Tinawag nga kayo ni tinawag kayo ni Senator Pimentel na trigger happy. Trigger happy kung sa sundalo pa, kalabit ng kalabit na putok ng putok na wala namang katuturan. So yung pagsasite in contempt ng Quadcom sa kanilang mga resource person, trigger happy. Ang dami na nilang pinakulong. Okay, dagdag pa niya. This is the decision of the body right now is to exhaust all means to give the former president a chance to give his side by attending the hearing. Under the rules of the House and the committee, we have to observe the entire process, giving due recognition of all the rights of the people invited by the committee as resource person. Maniwala ba kayo dito?
na they are giving due process and recognition of all the rights. Hindi ba nakakainis manood ng Quadcom hearing. Yung mga tanong nila, meron na silang prejudged notion or belief na kung hindi yon ang lumalabas sa bunganga ng resource person, tatawagin na, sinungaling ka. I-judge na nilang sinungaling yung Kasi, bias na ang kanilang pagtatanong. Kaya, nakakainis talagang manood ng Quadcom. Hindi katulad sa Senate hearing. Ang ganda ng flow. Ilang hours ba yung Senate hearing? Ang tagal eh. Kaya lang hindi nakakapagod panoorin. Dahil very objective ang pagtatanong, nandun yung respeto, tapos exciting yung mga sinasabi ng mga resource person, tapos nandun yung paggalang. Tapos, napakagaling mag-preside si Senator Pimentel, kahit binabati ko siya ng mga maka-yellow at maka-pula, wala silang magawa dahil ginagawa lang ni Senator Pimentel ang kanyang tungkulin. Dito, sa Quadcom, nakakatawa itong pahayag ni Congressman Den Fernandez na they will observe the entire process, giving due recognition of all the rights of the people. Ano yung ginawa nila kay Colonel Grijaldo? Invited na resource person. Bago magsimula, tinawag nila in private at sinabihan na ganitong in-influensyahan nila yung tao. Mabuti na lang at may prinsipyo si Colonel Grijaldo. Nagsalita, ibinunyag niya yung pangyayari at inamin ni Congressman Abante na kinausap nga, kaya lang although hindi pinilit. Ba't kinausap? Kaya nasisanti sila, nasunog sila, napagalitan sila ni Karen Davila. You're wrong. What is your business of talking to a resource person in private? You should not do that. Yun, nakakahiya. So, I don't know sa inyo kung mapapagkatiwalaan nyo pa si Congressman Dan Fernandez itong sinasabi niya. Okay, so first, sabi niya, we have to issue a show cause order if the invitation is continuously rejected or snubbed. It is only then that the entire committee will meet and decide on whether we will impose a contempt order. Okay, so sabi naman ni PRRD sa sulat na pinirman ng kanyang abogado, hindi na siya mag-a-attend sa Quadcom. Bakit? Hindi na siya naniniwala siya sa objective ng sa partiality ng Quadcom. Ay accuse sa sulat, inakusahan ni PRRD si Fernandez, si Abante, of having already judged him guilty of willful killing under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Yun. Wala na. Meron ng conclusion sa mind ni Abante at itong si Fernandez. Guilty na si PRRD. Kaya, wala. It's good. Umaasa si Congressman Den Fernandez na mag-a-attend pa rin si PRRD. But, I'm sorry to say, hindi mag-a-attend si PRRD sa Quadcom. Kahit i-cite in contempt pa nila. Hindi takot si PRRD na ma-cite in contempt. Bahala silang i-cite in contempt siya. Mananagot sila sa taong bayan.